Habang nakatutok ang buong mundo sa digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran, biglang nagpasya si Donald Trump na pumabor sa diktador ng Russia at kahit iligtas pa si Vladimir Putin mula sa ekonomikong pagbagsak. Dati, ipinagbawal ng Estados Unidos ang pagbili ng langis mula Russia, ngunit kamakailan ay pinayagan nilang bilhin ito ng India kahit naipit sa dagat. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, bumibili ang mga kumpanya ng langis sa India ng milyon-milyong bariles ng krudong langis mula Russia para tugunan ang kakulangan sa supply dahil sa krisis sa gitnang silangan. Posibleng umabot ito sa 10 milyong bariles ng langis sa panahon na biglang tumaas ang presyo nito. Ngunit ang kabalintunaan, inanunsyo rin ng administrasyon ni Donald Trump na hihilingin nila sa China na bawasan ang pagbili ng langis mula Russia at dagdagan ng bili mula Estados Unidos. Sabi ng koponan ni Trump, dapat pahinain ng kasunduang ito ang posisyon ng Russia sa digmaan sa Ukraine. At bilang cherry on top ng gulong ito, muling sinabi ni Trump na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang humahadlang sa kasunduang pangkapayapaan at mabilis na nawawalan ng posisyon ang Ukraine sa pakikipagtawaran. Samantala, ayon kay Trump, matagal nang handa si Volodya Putin sa Kremlin para sa pag-uusap. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaki ang tulong nito sa paglaganap ng content sa YouTube at lubos ang pasasalamat ko sa inyo. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News sa link sa video description. Doon namin inilalatalang mga bagong balita. Kaya naglabas ng inisyatiba ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng Amerika. Sa India, may 30 araw na pansamantalang pahintulot para bumili ng langis mula Russia na nasa daungan o dagat. Iniulat ito ni Scott Bessent, kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos. Sinabi niyang ang patakaran sa enerhiya ni Pangulong Donald Trump ay nagdulot ng pinakamataas na produksyon ng langis at gas sa kasaysayan. Nagbahagi si Scott Bessent ng CPU call sa pansamantalang pahintulot ng New Delhi na bumili ng langis mula Russia na naipit. Susunod, ilalahad ko ang CV pagkatapos ay tatalakayin natin ito. Para mapanatili ang dali ng langis sa pandaigdigang merkado, nagbigay ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng 30 araw na exemption para payagang bumili ng langis mula Russia ang mga refinery sa India. Ang panandaliang hakbang na ito ay hindi magdudulot ng malaking benepisyo sa pamahalaan ng Russia dahil pinapayagan lang nito ang transaksyon sa langis na naipit sa dagat. Ipapaliwanag ko ngayon, dalawang kasinungalingan ang nasa iisang pahayag na ito. Una, dinabanggit ni Scott Bessent na si Donald Trump ang nagbawal sa India na bumili ng langis mula Russia na may banta ng taripa. Si Trump rin ang nagpasimula ng digmaan laban sa Iran na nagdulot ng pag-uga sa merkado ng langis. Ang pangalawang kasinungalingan ay ang pansamantalang pahintulot daw ay hindi magdadala ng malaking pera kay Vladimir Putin. Mali ito. Narito, si Bessent ay nagsasalita na naman sa atin. Ang pansamantalang hakbang ay hindi magdudulot ng malaking benepisyo sa pamahalaang Ruso. Iyan ay kasinungalingan. Hindi totoo yan kasi parang sinasabi ni Bessent na langis lang sa dagat ang usapan. Hindi yung bagong padala. Parang, ano bang kita mo dyan? Hayaan nyo akong magpaliwanag. Una sa lahat, ang totoo niyan, karamihan ng padala ng langis papuntang India ay talaga namang isinasagawa sa pamamagitan ng dagat. Pangalawa, bago nagsimula ang labanan sa Iran, mga 60% ang naipit sa dagat. 60 milyong bariles ng langis mula Russia na ayaw bilhin ng kahit sino dahil sa mga parusa. Ang mga tanker na may dalang langis na ito ay basta na lang, pasensya na, nagpalutang-lutang sa dagat at karagatan. Ang langis na ito ay ilang linggo nang nakaimbak sa dagat sa mga tanker. Si Putin ay nag-aalok ng malaking diskwento basta may bibili. Bakit? Dahil napilitan na ang Rusya, halos nasa bingit na sila ng pagbabawas ng produksyon ng langis. Kasi wala na silang mapaglalagyan nito. Ngayon, anong ginawa ng US Treasury? Sa katunayan, binigyan nila ng laya ang India na bilhin lahat ng langis ng Rusya na naipit sa dagat, yung hindi alam ni Putin kung anong gagawin. Sabi ni Putin, Diyos ko, may diskwento na. Kami pa magbabayad, basta kunin nyo ito. Вот,
Dagdag pa, napipilitan ng bilhin ng India ang langis hindi na sa dating diskwento ni Putin kundi sa mas mataas na presyo. Kasama pa dyan, ang presyo ng Brent na langis ay tumaas hanggang $89 kada bariles kamakailan lang. Pasensya na pero ito ay isang napakagaling na galaw, syempre. Ang hakbang na ito ay magpapabawas ng pressure mula sa tangkang kontrolin ng Iran ang pandaigdigang enerhiya. Noon, iginigit ng Estados Unidos na itigil ng New Delhi ang pagbili ng langis mula Russia. Bilang kapalit, inialok ng Washington ang langis ng Amerika sa India. Kalaunan, nagkasundo ang Estados Unidos at India sa kasunduang pangkalakalan. Ang kasunduan noong Pebrero 2026 ay may probisyon na tatalikuran ng India ang karamihan sa enerhiyang galing Russia. Habang lumilipas ang panahon, nakahanap ang New Delhi ng alternatibong pamilihan ng langis maliban sa Russia at Estados Unidos, gaya ng mga bansa sa gitnang silangan, ngunit nahinto ang supply dahil sa digmaan sa Iran. Ngunit ang kabalintunaan dito, ayon sa Wall Street Journal, ay si Scott Bessent din ang nagsabi na balak ng Estados Unidos na hilingin sa China na bawasan ang pagbili ng langis mula sa Russia at dagdagan ang pagbili nito mula sa Estados Unidos. Maaring humina ang posisyon ng Russia sa digmaan kontra Ukraine kung sasang-ayon ng China sa ganitong kaso. Ayon sa Wall Street Journal, bago dumalaw si Pangulong Donald Trump sa China, pinag-aaralan na ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang mga isyung isasama sa agenda. Maaring isa sa mga paksa ang pagbawas ng China sa pagbili ng langis mula sa Russia. Ayon sa mga source, sinabi ni Bessent ang pagsisikap na hikayatin ang China na bumili ng langis at gas mula sa Estados Unidos. Dagdag pa ng Wall Street Journal, pinag-iisipan din ni Ministro Bessent na talakayin ang isyu ng enerhiya sa kanyang katapat na Chino, pangalawang punong ministro He Lifeng, sa kanilang pagpupulong na gaganapin sa Paris sa kalagitnaan ng Marso. Sa pagpupulong na ito, tatalakayin at ayusin nila ang detalye ng summit nina Trump at Xi Jinping na nakatakda sa unang bahagi ng Abril. Ang pagbawas ng pagbili ng langis mula sa Russia ay malaking pagsubok para sa China na ngayon ay kumukuha ng langis mula sa Russian Federation sa malaking diskwento. Ayon sa kanila, mas mahal ang langis mula Amerika at ang pagtanggi sa langis ng Russia ay makakasira sa relasyon ng Beijing sa Kremlin at magpapahina sa posisyon ng Moscow sa digmaan. Bukod pa rito, pinag-iisipan ni Bessent na lumapit sa China upang hilingin na bawasan din ang pagbili ng langis mula sa Iran. At ngayon, ipinaliwanag ng Wall Street Journal na kahit natigil pansamantala ang supply ng langis ng Iran dahil sa pag-atake ng US at Israel, gusto ng Washington na bawasan ng Beijing ang pangmatagalang pagdepende nito sa langis ng Iran kung magpatuloy ulit ang supply sa inaharap. Короче, с одной стороны, Pinapapayagan ng Estados Unidos ng Amerika ang India na bumili ng langis mula sa Russia, ngunit sa kabilang banda ay sinusubukan nilang hadlangan ng China gawin din ito. Sa parehong kaso, napupunta kay Putin ang lahat ng pera para ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine. Sa gitna ng mga pangyayari, nagulat ang lahat nang maglabas si Trump ng pahayag. Si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, umano ang humahadlang sa kasunduang pangkapayapaan at mabilis na mawala ang posisyon ng Ukraine para sa negosasyon habang sinasabi ng Kremlin na handa silang makipagdialogo. Ito ay sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Partikular, ipinahayag ng Pangulo ng Estados Unidos ang kanyang pagkadismaya sa posisyon ni Volodymyr Zelensky tungkol sa pagtatapos ng digmaan. At ayon kay Trump, nawawala na ng impluwensya ang panig ng Ukraine. Samantalang ang Kremlin daw ay nagpapakita ng ganap na kahandaang makipagdialogo. Tatapusin ko sa sinabi ni Trump, dapat kumilos si Zelensky at makipagkasundo. Hindi kapani-paniwala na siya ang hadlang. Wala na kayong baraha, na yan mas konti pa ang natitira sa kanya. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link sa description o QR code sa inyong screen. Ingat kayo lagi, paalam sa lahat!